Bayang, kahapon po nilantad namin ang problema at peligrong kinakaharap ng mga residente sa kahabaan ng Manggahan Floodway na lalong nagpapataas ng tubig sa Marikina River. Pero natuklasan din ng grupo ng KSP ang mas nakababahalang peligro, ang quarrying sa kabundukan ng Rizal. Ano ba epekto nito sa Marikina River at sa posibilidad ng matinding pagbaha na naman sa Metro Manila at Karatig Lalawigan? At bakit hindi pa rin napapatigil ang quarrying sa lugar? Yan po ang ating alamin sa huling bahagi ng ating KSP Kabayan Special Patrol. Sa pamamagitan ng Sky Patrol, kitang-kita ang nakakalbong kabundukan ng lalawigan ng Rizal. Ang problema po nitong although green na nakikita natin, pero hindi ho sila forest Hindi. taniman, kaya ho Saging. ang absorptive capacity ho ng lupa, ganun din. Third generation na po itong mga puno po dito. At napansin ko, marami ding mga tanim na saging. At lalong kapansin-pansin ang quarrying operations sa malaking bahagi ng bundok. Tinan yung quarry ho na yun. Ay, yung quarry. Wow. Mauubos na yung bundok. Ang nakababahala pa, napakalapit sa ilog ng mga quarry o nagmimina ng buhangin at lupa. Ayon sa Mines and Geosciences Bureau, ang pagkakwari ay nakadadagdag sa siltation o pagbabaw ng ilog ng Wawa at Marikina. Kitang-kita, oh. May siltation, oh. Grabe. Kita ho ninyo, kahit na may kulay ang ilog, o may dalawang silt ang ilog. Mapapansin po ninyong kulay tsokolate. So, ang nagpapalubha pa dito, Direktor, sa mga pagbaha, ay itong mga quarrying dito nagaganap. Tuloy-tuloy ho ang quarry. Oo. So, eventually, mauubos na yung kabundukan. Apat na malalaking quarrying company ang binigyan ng mining permit ng DNR noong 1997, 1998 at 1999. Ito ay pawang nasa Baras, Tanay at Rodriguez sa Rizal na pawang sakop din ng Marikina River Protected Landscape. Pero ayon din sa DNR Memorandum Order Number 99-08, ipinahihinto na ang anumang uri ng pagmimina sa kabundukan ng Rizal noong pang 1999. Nagpalabas po ang DNR ng isang guideline na sinasabing ito po ay wildlife sanctuary. So sa ilalim po ng Mining Act, yan po ay close to mining. Binigyan din ng 3 hanggang 5 taon ng mga kumpanya para i-phase out na ang kanilang quarrying operations. Pero Yun pong phasing out na yun ay dapat to 2004. wala na. Subalit hanggang ngayon ho, 2013 ho, hindi ho lumabas yung decision ho na yun ng Protected Area Management Board. Subalit ayon sa DNR Protected Area Management Board, nagsumiti na sila ng rekomendasyon sa DNR noong pang 2011. Yung economic considerations ay tiningnan din nila at merong recommendation din ang provincial government na ipagpatuloy. Meron ding recommendation ang host community, ito yung Antipolo. So, ibig sabihin, base sa ganitong mga konsiderasyon, ay nagbotohan yung PAMBI. So, 8 ang pabor, 5 ang hindi. So, ibig sabihin, ay ipapagpatuloy ito. Paliwanag naman ng Region 4-A Regional Director ng Mines and Geosciences Bureau, maliit lamang ang epekto sa ilog ng quarrying operations sa Marikina River Basin Protected Landscape. Hindi naman cost siguro ng quarrying yun. While quarrying, kung minsan yung siltation, hindi arrested, di ba? Kung malakas ang daloy ng tubig galing sa taas, most likely baka yung silt pwedeng dalhin ng tubig baha. Yun ang mga probable causes. But we have the settling funds to arrest para hindi mangyayari yun. Sa kabila ng magkakaibang katwiran ng mga ahensya ng gobyerno, iginigiit ni Direktor Leo Sereno ang kahalagahan ng paghahanda sa trahedyang maaring idulot na naman ng pagbaha. Hindi naman agad ho bumabaha. Ang ayon sa isang pag-aaral ng UP, yun ang tubig ho kasi kumakalat ho muna
So, saka lang ho siya nahuli yung kanyang pagtaas. So, meron ho tayong panahon para ho makapaghanda ho yung komunidad. Grabe, kabayan, ano? 16 na quarrying permit pa ang iniisyo ng Office of the Governor ng Rizal. Bukod pa rito ang 4 na mineral production sharing agreement na inaprubahan naman ng DENR. Si Secretary Pahi, sa DENR. Panawagan ng mga taga-Marikina at Karatig Bayan. Unahin muna ang kapakanan ng mga libu-libong mamamayan na maapektuhan na naman ng pagbaha kaysa po sa mga quarry operators at bunsod din ng pagulan kagabi hanggang kaninang maghapon, malapit na po sa alert level uli ang tubig sa Marikina River. Konting ingat po kabayan, lalo na sa mga residenteng malapit sa ilog.